Alright, so meron tayo ngayon dito na Mitsubishi Lancer na Evo 7. Grabe to. Grabing makina yan. Pang karera, pang rally. Ang issue naman nito ay minsan sumasama sa andar yung kanyang starter. So hindi agad nagre-release yung kanyang Vendex gear. So parang may bakal na nagkikiskisan once na nag-start na yung makina. So ito, try natin siyang testingin para marinig nyo yung parang bakal. Although ang liit lang nung delay niya eh. Once na nag-start na yung makina, bigla ring mawawala. Pero in person, as in mapapansin nyo na may as in na sumasama yung starter, yung gear niya. So ayun, kung napansin nyo yung tumutunog na yun tas bigla ring nawala, yun yung sumasama na part ng starter. I-jack na natin. Mababa kasi ito, nasa ilalim ng starter niya, kaya kailangan natin i-jack. So ayan, babaklasin na rin natin yung kanyang starter. Ang placing niyan nasa ibaba ng makina. So yan, kailangan natin siyang i-jack kasi mababa yung sasakyan. Bali, ito yung starter niya. Maliit lang. So ayan, babaklasin na natin yung kanyang starter. So tanggalin muna natin yung kanyang live wire. And napansin ko nung tinatanggal ko to, yung kanyang nut, bali nakalubog yung isang tornilyo. So isa na yun sa mga hula ko kung bakit minsan sumasama yung kanyang Vendex gear or hirap mag-release yung solenoid niya. Pero check pa natin yan mamaya pag naibaba na natin. So ang next naman nating tatanggalin dito yung kanyang main bolt na dalawa. So ayan yung una, ditong side siya, number 14 yan. Oh. Diyan lang pala yung starter niya. Oo, sa ilalim nga eh. Hindi tulad diba nasa taas. So sa ilalim. Hindi mahirap baklasin mo. Lowered pa. Kaya kailangan talaga i-jack. So after nyo matanggal yung tornilyo doon, bale lipat lang kayo sa kabilang side. So dito nyo mahanap yung isang tornilyo niya. Number 14 din siya. So ayan, naibaba na natin yung kanyang starter and bubuksan na natin to para ma-check natin. So kapag ganito nga palang starter, yung magnetic type, medyo ingatan nyo yung pagtanggal sa kanyang brush holder. So yan no. Kasi minsan tumatalsik yung spring niyan sa loob. So kapag nawala yon, mahirap maghanap ng spring na yon. Kaya ingat-ingatan nyo lang. So yan, mahaba pa naman yung kanyang carbon brush. Okay, so kaya siya tinawag na magnetic type kasi kung mapapansin nyo yan,
Yang housing niyang yan, walang coil. So, puro magnet yung nakapaligid dyan. Ito yung example natin dyan. So, ito yung example natin nung magnetic type yan. Puro magnet lang siya. Tapos ito naman yung field coil type. Yan. May mga naka-coil dyan sa gilid-gilid niya na magnet wire. So, sa performance naman, di rin sila nagkakalayo. Mabilis din silang magpa-start ng starter at pino din. Siguro sa maintenance lang kasi ito wala na siyang field coil. Samantalang itong isa may field coil siya. Yan. Ito nasunog to eh. Galing to ng big body. Toyota. Na-stuck yung sasakyan and ini-start nila. Sumisipa lang daw kaso ayaw magtuloy-tuloy. Tapos yun, nung binaba natin yung kanyang starter, stuck up. And yun, sunog na pala. Nasunog na kakapilit nila i-start. Yan. Nalusaw-lusaw na yan yung insulation niya sa loob. Yan. Sunog na. Nasunog-sunog na yung winding niya. Samantalang ito walang winding. So, yun lang naman ang alam kong pinagkaiba nila. Pero kung may nakakaalam dyan kung anong pinagkaiba nitong magnetic sa coil type, comment nyo lang dyan sa baba para malaman din natin at ng iba pa. Yun lang ang naobserbahan ko eh, based lang sa experience ko. So ito yung sinasabi kong gumagalaw na tornilyo sa kanyang live na hindi siya normal. Dapat kasi hindi yan gumagalaw. Pero tignan nyo dito. Ayan o, hila-hila mo lang. Na-adjust kasi yan eh. Ayan o. Gumalaw kumbaga yung lock washer nya. Tignan nyo tong kabila. O, di ba wala? So, sa ngayon yan muna ayusin natin. Okay, so meron tayong example ng solenoid dito. So sana yung sasalpak ko pag hindi pa rin naging okay yung ginawa ko. Pero naging okay naman siya, so yun. Bale yan, no? Ito kaparehas nun ng solenoid. Yan. So kung mapapansin nyo, yung lock nito, ito mas walang kalawang to. Yan, parang may mga kanal yan dyan. Isa, dalawa, tatlo. So kasama kasi yan sa thread nito. Pwede mo yung paluwangan actually. Pa-put na yung contact point nito kung ito lang gusto mong palitan. Kaso bubuksan mo pa tong buo. Ngayon ang nangyari dun sa kanya, syempre lumuwag, di ba yung lock washer niya. Gumagalaw na yung contact point niya. Tignan nyo ito, hindi gumagalaw. Yan. Di ba? Dapat intact na intact yan. Samantalang yung sa kanya, tinaas mo lang na ganun. Gumagalaw. So, sa labas mukhang okay lang siya tignan. Pero pag sa loob, hindi na siya pantay. Bali ganito kasi yung loob nun eh. Iyan, no? May dalawang contact point niyan sa loob. Yung isa sa live wire, yung isa sa papuntang starter. So, yan. So, for example, ito yung contact point. Pag ganyan yung design yan eh. Pag nakaano na sa loob. So, nakaganyan yan. Tapos gaganyan mo yan. Yan. Pero ganyanin muna natin. So, ganyan ang mechanism yan, kumbaga. So, pag in-start mo na sa susi, dito yung sa ignition switch mo. Pag in-start mo na sa susi, sisipa to. Biglang tataas yan. Tapos magkakaroon na ng contact. Mag-i-start na. Iikot na yung starter mo. Yan. Pag in-start mo, pak, gaganan yan. Dadaloy na yung kuryente dyan. Palabas dito sa starter. Ngayon, ang nangyayari sa kanya kasi nakalaylay yung sa live wire nya. Hindi maganda yung pagkakakontak. Teka no. Nalulung. Ito ibang design to ng solenoid.
pakita ko sa inyo. For example lang. Yan, oh. Ang lock nitong solenoid na to, itong nut mismo. Hindi tulad nito. Yung lock niya, yung flat washer na yan. Ito, tignan nyo yung flat washer nito. Ayan, walang kanal-kanal. As in, flat washer lang talaga. So, yun. Imaginein mo na... Oops. So, for example, ito yung flat washer niya. Yan. Di ba umangat yun ng unti? Sabihin mo, dyan, unti. Yan. Yan. Gumaganyan yan, di ba? Yung sa kanya. Sa labas mukhang okay lang. Parang normal lang ganito. Pero pag sa loob na, makikita mo na. Yan na. Bumaba na ng unti yan. So, dapat yan intact din yan. Dapat pantay yan laging dalawa. Para maganda yung pagkakakontak. So, bali ganito na ang ginawa natin dun sa kanya. Saan na ba yung live wire dito? Ito. Yan. So, nung na-fix na natin yan, na i-adjust na natin siya. So, bali, nilagyan ko pa siya ng nilagyan ko siya nitong nut. Yan. Para mas siguradong, nakalock na siya at di na gumalaw. Baka kasi nahila-hila yun. Yan. Ganun ginawa ko. Mahaba naman yan eh. So, tas ito, imagine niyo ito yung manggagaling sa baterya. Yan, pag ganyan yan. Tas yan. Lagyan mo pa rin ng nut. Yan, ganyan. Yan lang naman yung nakalagay sa kanya sa live wire. Yan lang, ganyan lang. Itong nut na to, pang suporta lang dun sa lock washer niyang dun. Baka para hindi na gumalaw ulit. Yun. So ayan, bali assemble na lang ulit natin siya. Tapos isasalpak natin. Then i-test ulit natin Magnetic yan. kung okay na siya. Ay. Sige, Uncle. So yun, napansin nyo wala na yung parang bakal kanina na tumutunog. Parang eto, kanina nung in-start natin to. So ito siya nung before natin ginawa. Napansin nyo yun yung parang tunog bakal na yun. Then eto naman siya after natin nagawa. So yun, napansin nyo, 'di ba? Mas pino na siya. Tapos nawala yung tunog bakal. So okay na to.